dear beloved, Boss Mike Cervera. Tignan nyo mga kababayan ko. Pasok. Ito ba yung impeachment court? Ayan na mga kababayan ha. Handa na raw eh. Ito naman no, siya panig ho ni Tito Soto. Pakinggan naman natin ano. Senado handa ng tumayong impeachment court. Kita nyo? Handa na. Ibig sabihin, pinaghahanda nila kasi sigurado na mai-impeach talaga sa Kongreso etong si Sara Duterte. Sigurado ho eh. Parang mga kababayan eh, talagang naniniwala ko tuloy-tuloy po ito eh. Talagang maraming mag-iiyakan na mga DDS vlogger na naghahangad na mapunta ng Malacanang. Maraming taga-suporta si Sara na mga sinto-sinto, tulad nila Meow Meow, Lipiste, at saka yung malaki butas na ilong na maitim na abogado na taga Isabela. Mag-iiyakan ito. Kasama na ho yung vlogger na pang Manila Zoo naman. Pang Africa sa safari. Dapat nakikita. Mag-iiyakan ho yan mga kababayan ko. At saka ho yung ibang mga vlogger na daig pa, tindera. Oo, tindera sa palengke, sa ingay, mga kababayan. Lahat mga kababayan eh, no? Itong sila Maharlika naghahangad na maging ambassador ng Amerika. Ang tindi rin ng pangarap ni Maharlika, no? Kita nyo naman mga kababayan, dating pokpok sa Cubao, magiging ambassador na. Ay, ayos Ibang klase to si Maharlika. Ang tindi ng pangarap ni Maharlika, mga kababayan. Eto naman mga kababayan yung iba. Yung iba naman, gusto naman maging USEC sa PCO. Presidential Communication Office, mga kababayan, ang target. Putik na yun. Tignan nyo yung itsura. Sabi ko nga kaninang umaga, yung kanyang yung kanyang kurikong mula talampakan hanggang bumbunan niya. Kaya nga hindi ho nakakaligo ho mga kababayan eh. Kasi pagka naligo, mahapdi. Kaya kailangan unawain nyo na hindi siya naliligo. Kasi pag binasa, na anuhan ng sabon, napakahapdi. Oo, mga kababayan. Eto naman, mga kababayan ko. Yung iba naman, kita nyo naman yung mga itsura, no? Putik na yun, nasa SMNI sila. Akala mo mga sindikato. Sa bagay, mga kababayan, yun naman talaga yung mga pagkatao. Mga kababayan, tignan nyo yung mga itsura. Mukhang hipopopotamos. Yung isa naman, mga kababayan, mukhang gorilla. Yung isa naman, mga kababayan, mukhang tikling. Yung isa naman, mga kababayan, mukhang, mukhang chonggo na nakabitin sa puno ng saging. Tapos, mga kababayan, makikita natin lahat yan nasa Malacanang. Tangina, anong itsura ng Malacanang natin? Inilipat na ba ang Manila Zoo sa Malacanang Palace? Kaya nga pinagtatanggal na yung mga pangit doon. Di ba, mga kababayan, di nyo ba napansin? Inubos yun. Lahat ng mga pangit na nakaupo doon, sinibak. Bakit? Kasi hindi daw bagay Tingnan nyo naman mga kababayan ko, sa spokesperson pa lang. Ang kinuha, Atty. Claire yan. Nakita nyo naman ang mukha niyan, mga kababayan. Kung Judy Ann lang at Catherine Bernardo, ay palag na yan. Si Auntie Claire, kung tawagin nila mga kababayan ko. Yung itsura, mga kababayan, nako! Kung wala lang asawa si Atty. Claire, maraming nanligaw dyan. Di ba, binutatan natin yung kanilang propaganda kasi galit na galit sila dyan. Ano sabi nila? Meron daw relasyon daw sa isang spokesperson din. Binutatan natin. Mga kababayan, sinungaling.
gagawa ng kwento, hindi pa sigurado. Kapag gumawa kayo ng kwento, magpaturo kayo sa akin. Di ba? Oh, sa mga hindi pa nagla-like dyan, mag-like kayo. Grabe, no? Ganon yung paninira nila. O sige, pakinggan na natin to. Ang paghahanda na ng Senado, parang parang sigurado na ang Senado, ano? Na talaga matutuloy yung impeachment, ano? Parang sigurado na ho eh. O sige, makinig! Handa ng Senado na tumayong impeachment court na siyang lilitis kay VP Sara pero minorya, posible raw harangin ang pag-usad ng impeachment trial. Mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita Nako! si News 5 Senate Correspondent Mayan Los Baños. Kailan nasa ang uusad ang paglilitis sa Senado sakaling ma-impeach sa Kamara ang bise? Haharangin daw mga kababayan. Haharangin daw ng mga mga hinampil, ano? Oo, sino namang haharang sa mga hayop na yan? Ang kilala lang naman natin na masyadong maingay dyan, si Amy Marcos. Yung naka-fly away yung piluka, si Marcoleta. Si Robin Padilla, wala namang bilang, kundi boto niya lang, di ba? Wala namang utak yun para makipagbakbakan sa utak eh. Kaya walang bilang. Sa botohan na lang, ano? O doon na lang magkakaroon ng bilang yan. Siya maingay dyan, ulitin ko. Amy Marcos. Si Marcoleta na naka-fly away ang piluka. At sa maring si Cayetano. Yung Alan Peter Cayetano, yung may guhit yung gedli ng buhok niya, feeling yo, man, yo. Ganon, At sino pa mga kababayan ko? Ang mga po pwede, comment nyo na lang. Yan ho yung pwedeng mga humarang, ha? Jiggy, siniguro ni Senate President Tito Soto, anuman ang maging desisyon sa Kamara ay handa ang Senado. Mapaagaman yung botohan nila doon sa impeachment case ni VP Sara Duterte, matuluyan mang ma-impeach ang Vice Presidente, handa raw ang Senado. Natanggapin ang articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte anumang oras. Nako mga kababayan, ako naniniwala planchado na to. Ako mga kababayan, ulitin ko sa inyo, planchado na to. Baka sasabihin, bongo, no? Isa pa, bongo. Si bongo, naggaganyan-ganyan yan. Baka akala ninyo. Sabi ng mga DDS vlogger, hindi na daw okay ang relasyon ng bongo kay Sara Duterte. Tingnan nyo mga kababayan ko. Tingin ko kay bongo, boboto yan ng pabor kay Sara kung makikita niya na ang boto ng mga bumoto ng yes marami na. Yung bang kahit bumoto siya ng no, hindi na maapektuhan na ma-impeach si Sara. Nakuha nyo? Kasi po pwedeng si Bongo yung magiging contender ng mga DDS malamang itutulak nila si Bongo pwede, no? Alam nyo naman yan, nag-number 1 senador yan. Alam nyo naman ang boto ng mga tangat bobo, nakakapag number 1 ng senador yan Ngayon, mga kababayan ko, ako naniniwala, kung ang boto na lang ay kay Bongo, malamang ilalaglag niya yan. Maniwala kayo sa akin. Tuloy. Pero ako naniniwala na talagang handa na sila. Planchado na lahat ito. Kung inyong aaraling maigi, itong mga sinasabi ng mga politiko nila Tito Soto, ng Kongreso, nila Ridon, di ba? Ng iba pa, mukhang yun na talaga ang punta Hindi na mapipigilan mga kababayan na itoong impeachment ni Sara, planchado niya. Planchado ho yan mga kababayan, sigurado na. Tuloy. Pero nilinaw Jiggy ni Senate President Soto na ang kaya nilang gawin agad-agad o akyat talaga sa Senado yung articles of impeachment, ang kayang gawin ng Senado ay agad na mag-convene bilang isang impeachment court. Pero Jiggy, yung paglilitis, hindi yan agad-agad magsisimula. Bakit? Dahil may mga preparasyon pang gagawin, may summons na ipapadala sa prosecution and defense teams, and then, syempre, nariyan yung paghahanda ng magkabilang teams at may pre-trial bago yung mismong paglilitis. Kung gaano... alam naman natin yan Pero mag-convene kayo kagad para maumpisan na at mapadala na yung mga dapat padalan. Papuntahin nyo si Sara
Si Sara ang gusto naming makita kung paano sumagot siya. Hindi nga sumasagot eh. Doon lang sa social media nagsasalita, mukha pang tanga. Di ba napansin nyo mga kababayan ko? Si Sara Duterte hindi dumadalo sa mga hearing. Ang pinapapunta niya, abogado niya, nag-iisa, pinukpok pa niya. Binato pa ng laptop eh. Nag-iisa na nga lang na nagtsatsaga na dumadalo para sa kanya, abay hinampas pa yung ulo ng laptop eh. Oh, di ba mga kababayan? Oh, tuloy. Ano kahaba yung pre-trial, hindi masabi ni Senate President Soto dahil depende pa yan sa mga ebidensya na ibibigay ng magkabilang kampo. So, kailan yung earliest na nakikita niyang posibleng simulan yung impeachment trial? Posible daw yan na by last week of June. Narito ang bahagi ng pahayag. Ayan, last week of June. Nako! Matagal-tagal pa mga kababayan ha. Kita nyo ha. May. May ngayon ano. Isipin nyo na ang umpisa niyan last week ng June. Siyempre, may mga negosasyon pa yan. Di ba? May negosasyon yan. Alangan naman na wala. Huwag tayong magpaka rito. Mirong mangyayari niyan. Alangan naman na wala. Di ba? O kaya Sara, alam mo na. Kung kailangan mo ng bilhin, ilabas mo na yung lahat ng bilyon-bilyon mo para sa mga senador na hindi mo kakampi, labas mo na. Di ba? Di ba? Sige tuloy. Ni Senate President Tito Soto. Pakinggan natin, Jiggy. We've been doing our best to be ready for whatever decisions or whatever consequences arise. So whether they vote early, they vote later, they reject it or they approve it, the Senate will do its job. We will be sending the impeached official a copy of the articles of impeachment. We will receive it after a number of days, and we will ask the prosecution of the impeached official their response, and then we go into pre-trial. And then the trial proper after everything is all set. At may ano yung iba senador, lalo yung mga taga-minorya, ano yung sinasabi nila? Na-interview ko kanina si Senator Robin Padilla at ang sinasabi nga niya hindi malayo, hindi imposible na kontrahin ng kahit sino mula sa minorya yung pag-convene mismo ng impeachment court. Kita nyo, convene pa lang gusto na nilang harangin agad mga kababayan Kundin pa lang gusto na nilang harangin. Gago talaga to si Padilla no? Talagang sinasabi pa niya, akala mo talaga matalino. Putik na yun, magnanakaw lang naman ng kalapati yan nung araw. Di ba mga kababayan ko? Paano ngayon ito? Tignan natin. Paramihan ng bilang yan. Diyan pa lang, pag natuloy na, ito yan mga kababayan Kung hindi nila mapigilan na mag-convene yan at magtuloy-tuloy, wala na. Yun na yung sinyales na talagang may impeach na si Sara. Tama mga kababayan? Kasi kung iharangin nila, kung yung sapat, yung dami nila para harangin, para mag-convene ang Senado, para paghanda na nga itong impeachment trial ni Sara Duterte, wala na ho yan. Kailangan dyan pa lang maharang na nila. Kung hindi nila maharang, kung hindi mahadlangan, wala na, tuloy-tuloy na yan. Impeach si Sara. Diba mga kababayan, sisisihin kayo ng taong bayan, baka akala nyo. Huwag kayong maniniwala doon sa isang pokpok na nagsabi na meron daw sinabi yung Iglesia ni Cristo. Baka pagka ang mga Katoliko nagsabi, lahat ng mga lahat ng sasama dyan, hindi naman namin iboboto. Mas marami kaming mga Katoliko. Tuloy. Sabi niya, trabaho naman talaga nila na kumontra, hindi lamang kaugnay sa impeachment case ni VP Sara Duterte, kundi kahit ano pang pinag-uusapan sa plenaryo. Narito ang bahagi ng pahayag. Kita nyo yung pananaw na trabaho talaga namin kumontra? Bobo, di ba? Bobo talaga ito kasi alam nyo mga kababayan, bilang senador, ikaw ay senador ng sambayan ng Pilipino na ang dapat na iniisip mo yung interes ng taong bayan, interes ng bayan, hindi yung interes ng mga Duterte lang. Senator Robin Padilla.
kapag kami ay nagpo-post, huwag kaming sabihan na kami ay bias. Trabaho po ng minority yon. Yan po ang parliamentary procedure na dapat naming sundin. Mali! Alam nyo mga kababayan, depende yan. Depende. Bakit? Abay, kailangan nyo bigyan ng pagkakataon na marinig ang magkabilang panig. Kung sino ang nagsasabi ng totoo. Tandaan mo to, Robin Padilla. Magiging hurado ka, tanga. Hindi ka kargador dyan sa may Senado. Tatanga-tanga to eh. Mga kababayan, ang magiging mandato nila dito sa impeachment na usapin ni Sara, magiging hurado. Hurado. Tignan nyo. Magiging hurado ka tapos ganyan yung magiging salita mo? Haharangin mo agad? Kokontrahin mo agad? Eh, dapat hindi ka nagiging hurado. Dapat taga-serve ka na lang ng hopya ni Marcoleta dyan, hayop ka. Diba? Eh, anong aasahan nyo rito? Putik na, gawin nyo na lang taga-serve ng hopya ni Marcoleta yan. At taga-suklay ng buhok ni Marcoleta sa likuran kasi nagpa-fly away na. Kaysa yung bigote mo ang sinusuklay mo, tanga. Diba? Ay, wala na yatang bigote. O wala ka namang sinusuklay na bigote, yung buhok ni Marcoleta sa likuran, naka-fly away, yun nasuklayin mo. Wala kang silbi, hayop ka. Oh, diba no, mga kababayan? Magiging judge ka, magiging hurado ka. Pero yung bunganga mong, abay, pinapakita mo na magiging bias ka, pero ayaw mo sabihan ka na bias ka, putang ina mo! Ang tao ka mo ha! Diba? Tama? Ay, wag naman sana ako nilang tawaging bias. Eh, putang ina yung pinapakita mo. Yung pananalita mo, bias na bias ka ni. Tangang putang inan to. Sino ba bumoto rito sa hayop na to? Yan po ang sinasabi ng demokrasya. Demokrasya, tanga. Demokrasya. Lahat yan depende. Sundin mo yung konsensya mo. Kung ano yung para sa Pilipino, hindi para sa isang tao. Mga kababayan, wala namang problema sa pagiging pagiging opposition eh. Pero mga kababayan, dapat isasaalang-alang natin lagi yung kapakanan ng sambayanan at interes ng mamamayan. Yan po talaga ang dapat una. Hindi po yung interes mo at interes ng mga politiko na kinakampihan mo, putang ina mo. Tanga, mga kababayan ko? Oh. Natural lang yun. Natural na yun. Yun. Gago, natural daw. Pinagpipilitan pa, bobo talaga. Natural lang yun. Natural lang yun. Putang ina, siguro mag-iiyak ito. Parlamentaryong Sa'yo naman, tagal yun na dito. Tignan mo, hindi mo pa alam kung ano sasabihin mong hayop ka. Basta minority yan ng papel. At may yung dating nakabalitang posibilidad ng kudeta bago ang impeachment trial. Ayan. Ayan naman, kudita naman daw. Kudita. Ang naririnig mo dyan? Ano? Tinanong ko si Senator Robin Padilla kasi naalala ko dun sa dati kong interview sa kanya, ang sinasabi niya, oras na umakyat yung articles of impeachment laban kay VP Sara, ang gusto niya sana, ang tatayong Senate President ay pro Duterte. And that... Kita nyo mga kababayan ko, ang tanga talaga mag-isip Ang tanga talaga mag-isip. Oy, shoutout sa tatay ni Boss Evangeline Camilosa. Tatay! Naimbag nga daw kada kayo amin na po. Di tayan nyo. Utang ina mo sa kininanat to yung ay, nagimas nga tipla-tiplakan. Di ba? Nagimas nga tipla-tiplakin to kininana. Eh, kaya napay ka no? Nga? Ana? Kaya nakano ka, agbaling nga Senate President ka, pro Duterte? Hindi pa ba obvious yan, mga kababayan? Bobo na lang ang hindi makakaunawa niyan eh. Pero mo, gusto niya maging Senate President,
dapat daw maka Duterte. Tanga ang putang inan to. Remains. Sabi ni Senator Padilla, yung pa rin yung gusto niya. Sana pro-Sara daw yung Senate President. O, kita nyo? Nilinaw niya sa atin kanina na hindi naman siya bahagi ng kung ano ang plano na patalsikin nga si Senate President Soto at maging ang miyembro Hindi nyo kaya na maging Senate President yung pro-Sara. Tandaan nyo. Susugurin kayo ng sambayan ng Pilipino. Maniwala kayo. Magagalit ang maraming tao. Huwag nyo nang ipilit. Sinunod na kayo nung una. Nung una, di ba, sabi nga sige na lang. Kung may pagkakamali, sinunod ang Korte Suprema dahil nagsumbong si Sara doon, mga kababayan, di ba? Ngayon, mga kababayan, ang tanong, mauulit pa ba yon? Kailangan bang maulit pa yon? Hindi na ho. Kung ano ang maging resulta ng botohan, tignan natin. Tignan natin kung sino yung mga hindi susunod sa kanilang mga konsensya. Ang pagboto kasi dyan, mga kababayan, hindi dapat nakatakip ang mga tenga. Hindi dapat nakatakip ang mga ilong niya. Hindi rin dapat nakatakip ang mga mata niya. Ibig ko sabihin, kailangan amuy-amuyin, silip-silipin, pisil-pisilin, at pakinggan ng bawat panig kung sino ang nagsasabi ng katotohanan. Putang ina mo, Robin Padilla. Tao pa ko ha! Diba? ng Mayor Yagay ni Senator Erwin Tulfo, sinasabi na matatag ang liderato ni Soto sa gitna nga ng posibilidad na meron silang isagawang impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Ano ito ang bahagi ng kanilang pahayag? Siyempre, yun ang mga political naman. Hindi naman yun pagiging senador. Political yun. Alam nyo, porke bobo ito, ni-interview nyo Kasi magbabiral no? Alam nyo yung mga bobo, talagang madalas ini-interview. Kasi nagbabiral Taloy. Siyempre, wala tayo Wala kami. Di ba? So wala. Ang katotohanan ng SP ay si SP Soto. So, anong gagawin namin? I mean, we have a lot of problems. Napakadaming problema, di ba? Problema sa petrolyo, napakataas, healthcare, mga tao, hindi alam kung saan kukuha ng pambayad sa ospital, pagkain, napakamahal, salary. Unahin pa ba natin muna yung mga issues ng change of leadership? Kita nyo, hindi rin sila sang-ayon na pati pa naman yung pagpapalit ng liderato o change of leadership, uunahin pa ba yun? Wag na, no? Dami nyong alam, mga putangin na nyo. Buti pa yan, Our beloved Boss Mike!